Ang oo mo ba ay oo at ang hindi ay hindi? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay December 16, araw ng Martes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Mateo, chapter 21, verse 28 hanggang 32. Papuri sa iyo, Panginoon. Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon." "Ayoko po," tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. "Opo," tugon nito, ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? "Ang nakatatanda po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae na uuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung maaalala natin, ito yung moment kung saan ang ating Panginoon ay nagtuturo sa templo at lumapit sa kanya ang mga punong saserdote at matatanda ng bayan. Yan yung nakaraang mabuting balita na binasa natin. At ito yung karugtong dito. Ito ay talinghaga tungkol sa 2 anak na tinanong ng ating Panginoon itong mga kanyang mga tagapakinig. Kasama na rito ang punong saserdote at mga matatanda ng bayan. At ito ay parang nagpaparinig ang ating Panginoon sa punong saserdote at mga matatanda ng bayan. Ganon din sa mga tagapakinig niya na nasa loob ng templo. Yung kahulugan nito ay yung mga hentil ay katulad ng nakatatandang lalaki nitong tao na may 2 anak. Yung mga hentil na hindi nananampalataya sa Diyos ay nakinig sa pangangaral ni Juan Bautista. Ganon din ang mga masasamang babae at yung mga publikano. At dahil sa kanilang pakikinig, sila ay katulad nung unang nakatatandang lalaki na hindi sumunod sa
kanyang ama, pero later on ginawa rin niya yung pinag-uutos ng kanyang ama. Yung pangalawa namang lalaki na anak ay tumugon ng oo, pero hindi naman ito pumunta sa ubasan para gawin yung inuutos sa kanya. At ganun din ang mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan. Sila yung mga natuturingang naglilingkod sa Diyos. Pero nung nangaral si Juan Bautista sa pagdating ng ating tungkol sa pagdating ng Panginoon, ay hindi sila naniwala sa Kanya. At kahit ang mga mga publikano at ang mga masasamang babae ay nagsisi at sumunod sa mga aral ni Juan Bautista, hindi pa rin naniwala yung punong sacerdote at mga publikano at mga matatanda ng bayan. Kaya itong talinghaga ay para ito sa kanila. At hindi lang ito para sa kanila. Ito ay para din sa atin na hanggang ngayon ay hindi pa rin naniniwala sa ating Panginoon, o kaya ay hindi pa rin sumusunod sa ating Panginoong Diyos. At ang panawagan ng Panginoon ay katulad nitong ama na nagutos na magtrabaho sa ubasan. Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi lamang pagsabi ng oo, kundi paggawa o kaya yung action. Hindi lamang ito lip service na pag sinabi na mo ng oo, okay na, accepted na ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon ay kapag nag-oo tayo ay mayroong kaakibat na action o kaya gawa. Hindi pwede yung sasabihin lang natin na oo, naniniwala ako sa inyo, nananampalataya ako, o kaya pinagsisihan ko ang aking mga kasalanan at pagkatapos nun ay wala nang ginawa. Kapag tayo ay nagsisisi sa ating mga kasalanan, meron tayong dapat na gawin. At yun yung napakahirap. Sabi ko nga, yun ay parang surgery, na mag-undergo ka ng surgery at talagang nakakatakot pag narinig mo yung word pa lang na surgery. At ang ating kasalanan ay parang kailangan ng surgery para matanggal ito. Maliban sa pag-amin ng ating mga kasalanan at pagsisisi sa ating mga kasalanan, kailangang pumunta tayo sa sakramento ng kumpisal para magbigyan tayo ng kapatawaran ng Diyos sa ating mga kasalanan. Napakahirap gawin dahil itong mga kasalanan ay hindi maganda. Talagang nakakahiya at mahirap nating ibunyag ng kahit kanino man. At lahat naman tayo ay nagkasala. Pero ang maganda doon ay natututo tayong tanggapin na tayo ay nagkakasala, dahil sa oras na ayaw na nating tanggapin yung pagkakasala natin, yan ang mahirap kasi hindi natin ito maidudulog sa ating Panginoon. Kaya ang panawagan ng ating Panginoon
sa ating mabuting balita sa ngayon na ito ay ang pagsabi natin ng oo sa kanyang panawagan ay dapat kumilos tayo at magkaroon tayo ng aksyon o kaya gawa, hindi lamang sa pamamagitan ng pananalita. Yun lamang po mga kapatid, nawa meron kayong natutunan o meron kayong napulot sa aking ibinahagi. At magkita-kita po tayo bukas. Pagpalain po lagi tayo ng ating Panginoon. Amen.